Nakiisa si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Day of Mourning sa mga biktima ng Bagyong Christine, kung saan dumalo siya sa isinagawang misa sa Talisay, Batangas. Si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Alvin? Princess, magandang tanghali. Mismong ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nakuna sa pag-oobserba ng National Day of Mourning at sinadya pa ang isa sa mga lugar na grabeng tinamaan ng nagdaang kalamidad. Ito ang barangay Sampaloc sa Talisay, Batangas, kung saan ay sinagawa ang isang banal na misa. Isang Talisay sa pinakamatinding nakaranas ng lupit ni Christine na hindi lamang nag-iwan ng pinsala sa kabuhayan at pag-aari ng mga taga roon, kundi nagtala din ng maraming casualties sa nangyaring landslide na dulot ng bagyo. Hanggang ngayon, kitang-kita pa ang iniwang pinsala ni Christine sa barangay Sampaloc na kung saan ay sinadya mismo ni Pangulong Marcos, partikular ang lugar na tinatawag na Ground Zero sa nasabing barangay. Ito ginawa ang misa na bahagi na din ng idineklarang National Day of Mourning na dito ay kasama ng Pangulo ang ilang miyembro ng kabinete. Mula barangay Sampaloc, agad naman tumungo ang presidente sa munisipyo ng Talisay at dito pinangunahan ang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Labis naman itong ikinata ng mga beneficiaries gaya ni Nanay Nonita at Nanay Vilma Causarin, ganun din ang mga magsasakang sina Noel Labaw at Morris Morta. Tuwa sa Pangulo na President Marcos dahil na kami ay binibigyan nila ng tulong. Salamat po sa kanila at sila ay makakarating dito. Maligaya po kami. Tuwa ako at kami ay nabisita ni Presidente Bongbong Marcos na kami ay kaniyang tulungan para kami makabangon ulit sa aming plant nursery. Malaking tulong po sa kagaya ng mga farmers na susunod ang kalamidad na tumama sa amin, ESF, saka itong bagyong dumaan. Nakapalaking tulong para magsisimula ulit ng panibagong. Salamat. Lubos nagpapasalamat at kami naabot niya ng tulong dito sa aming bayan ng Talisay. Malaking katulungan niya sa aming mga nasalanta ng bagyo dito sa aming Talisay. Maraming salamat, DDP. Samantala, Princess, sa mensahe naman ng Pangulo sa mga taga-Talisay, sinabi nitong magpapatuloy ang pagtutulungan o pagbabayanihan sa ganitong mga pagkakataon katuwang ang mga nasa pribadong sektor. Mga kawani ng pamahalaan, mga volunteer, mga first responder na nag-alay ng kanilang kakayahan upang makatulong sa ating mga kababayan. Patuloy nating pagtitibayan ang diwa ng bayanihan tungo sa isang bagong Pilipinas na handa sa lahat ng pagsubok. Samantala, Princess, maidagdag na lang natin, nagbigay din ng direktiba ang Pangulo sa iba't ibang ehensya ng pamahalaan na may kinalaman sa pagpapalakas ng kahandaan sa mga kalamidad. Utos ng Pangulo sa DOST at DILG, pagbutihin ang mga sistema ng babala upang magbigay ng napapanahong alerto ukol sa mga panganib na dulot ng bagyo, kasama na ang komunikasyon sa mga lokal na pamahalaan upang makapaganda para sa paparating na mga kalamidad. Ipagpatuloy ang programang Operation Listo na nagpapalakas ng kahandaan, pagtugon at pagmamatiyag ng mga LGU sa mga sakuna. Sa NIA, DOE, DENR at MWSS, dahan-dahang magpakawala ng tubig mula sa mga dam bago dumating ang mga bagyo, habang sa NDRRMC naman ay ang pagsusuri sa mga protokol sa pagtugon sa sakuna upang mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Utos din ang Pangulo sa DPWH pagbutihin ang mga disenyo ng proteksyon sa dalisdis para sa mga kalsada at tulay upang umayon sa pabago-bagong kondisyon ng klima at tiyakin na ang Taal Lake Circumferential Road at iba pang mga proyekto ng infrastruktura ay makukumpleto sa oras, matibay at may mataas na kalidad. Pati sa DTI ay may utos din ng Pangulo at ito ay ang matiyak na ang mga materyales na ginagamit sa mga proyekto ng gobyerno ay may magandang kalidad. Nagulat mula sa Talisay, Batangas, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltasar.